Isang teenager na kayang pabagsakin ng hindi lang ang pinaka nakakatakutang gangster, kundi kahit ang isang makapangyarihang government official. Dahil sa chapter na ito mga lods ay dito natin masasaksihan ang hindi lang isa kundi dalawang matitinding fight scene na kahit ang kinakakatakutang gangster ay napasabing sino nga ba talaga ang batang ito at mukhang nagkamali talaga sila ng kinalaban na kahit si Mr. Kim ang ama ni Jisoo ay nanginig na rin nang nakita si Lee Jin-Yoo. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos ngang bugbugin ng ating bida ang buong grupo ni Jisoo na nagpaplano pang tambangan siya, ipinamukha nga ni EG na nagkamali sila ng kinalaban. Kung kaya't sinabi ng ating bida, kailangan ko pa ba talagang spill out para sa'yo? Di ba sinabi ko na layuan mo ang kapatid ko? Gulat na gulat si Jisoo na naparealize na hindi pa rin talaga gagana kung tatambangan nila ang gagong ito. Nadagdag pa niya sa kanyang isipan na sobrang napaka-technical pala ng mokong na to. Tinake down niya muna mga tauhan niya sa labas bago sila pinasok sa loob para wala na silang tatakasan pa. At ilang segundo lang ang ginamit niya para gamitin ang structure ng VIP room upang talunin sila. Kaya wala ngang ibang masabi itong si Jisoo sa kanyang isipan kung paano kaya nila tatalunin ang halimaw na kagaya ng gagong ito. Seryosong napatanong si Ijin kung ano ang ginawang masama ng kapatid niya. Ngunit napateka muna itong si Jisoo na para bang kinakabahang dahang-dahang inaabot ang baso sa lamesa at sinabing sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang pinagsasabi mo. At bigla nga niyang inihagis ang nakuha niyang baso doon kay Ijin, ngunit easy lang itong iniwasan ng ating bida. Na makikitang napatitig lang ito kay Jisoo na para bang sinabi niya sa kanyang isipan, so ito pala ang sagot mo. Agad na sumugod si Jisoo, dala-dala ang bote ng alak at mabilis niya itong inihampas kay Ijin, ngunit tumama lang ito sa hangin na pasimpleng niwiban lang ito ng ating bida. Kaya muli na naman siyang nag-attempt at kitang-kita sa mukha ni Jisoo mga lods ang sobrang pangamba habang umaatake kay Ijin, ngunit ang attempt na yun ay tinapos agad ni Ijin dahil tinapik niya ng bahagya ang siko nito at binigyan niya ng matinding pitik sa rib shot na nagpaungol kay Jisoo sa sobrang sakit ng bodega niya. Ngunit pinilit pa rin ni Jisoo na makapag-counter ng suntok kay Ijin. Subalit inunahan na kaagad siya ng isang matinding straight jab sa mukha na talagang muling nagpasabog sa ilong ni Jisoo. Napa one step backward nga itong si Jisoo mga lods matapos ang suntok na yon, kaya nagpanghapay-hapay siya na pinapanatili ang kanyang composure at halos mawawala na ng hininga na napamura sa isipan, taina. Hindi man lang humihingal ang taong ito. Muling napatanong si Ijin, na kalmadong sinabi, kailangan nyo ba talagang harasin ng isang kawawang babae? Ngunit binasag na dito ang boteng hawak ni Jisoo mga lods na parang ito na naman ang magiging sagot niya sa tanong ni Ijin at mabilis nga siya ditong sumugod para isaksak kay Ijin ang basag na bote at sinabi pa niyang papatayin kita gago ka. Ngunit si Ijin mga lods ay napatitig lang at ni 1% kaba ay hindi man lang kumalat sa mga kaugatan niya, kung kaya't pasimpleng pinitik ni Ijin ang braso ni Jisoo para mabitawan nito ang basag na bote at malakobrang ang mabilis na hinawakan ni Ijin ang liig nito na talagang hakmal na hakmal sa kamay niya ang liig ni Jisoo mga lods at buong lakas na nilampaso sa lamesa at agad niya rin itong chinok gamit ang siko na muling nagpaungol kay Jisoo. Napag-goddammit na lamang si Jisoo habang pinipress ni Ijin ang leg niya at paano ngang nangdudumang mga mata ni Ijin dito mga lods na gustong tapusin si Jisoo habang si Jisoo naman ay naghahanap ng makapitan sa tindi ng pagpress ng leeg niya. Sinabi ni Ijin, Jisoo Kim, ano ba ang dapat gawin ko sa'yo para titigil ka na? At dito'y sinabi ng ating bida na ito na ang final warning ko sa'yo. Babalikan kita kapag muli akong nakarinig na ginagalaw mo ang kapatid ko at ilayo mo rin ang kapatid mo sa kapatid ko dahil kung hindi, ikaw ang babalikan ko at hindi mo gugustuhin kapag muling magpang-abot ang landas natin. Ngunit habang nagsasalita itong si Ijin mga lods, naramdaman ni Jisoo na mas lalong umi-intense ang pag-press ng siko ni Ijin sa leeg niya hanggang sa na-realize niyang hindi na siya makahinga.
Kaya parang ang isdang nahuling nagpupumilit makatakas itong si Jisoo mga lods na pinilit pa rin makapagsalita ng please kahit nahihirapan. Ngunit seryosong sinabi ni Ijin, hindi na ako magpipigil na patayin ka sa susunod nating pagkikita. Nag-roll up na nga dito ang mga mata ni Jisoo mga lods at hindi niya na talaga kinaya na parang wala nang pumapasok na dugo sa utak niya, kaya binitawan na lamang ni Ijin. Mabilis na nagpanghawak sa liig si Jisoo habang umuubo sa sakit ng lalamunan niya at si Ijin naman ay agad na umalis na parang wala lang, na makikitang lahat ng tauhan sa club ay napapatingin sa kanya. Samantala, nagmamadali namang tumakbo itong si Heejin kasama ang kaibigan niyang babae at hindi daw talaga maganda ang nararamdaman niya ngayon sa club. Pagkarating kagad ni Heejin sa entrance ng club, nakaramdam kagad siya ng isang masamang aura habang naririnig niya ang apak ng taong lumalabas sa club entrance at dito nga ay unti-unting gumuho ang ulo nitong si Ijin na may napaka-menacing na aura habang naglalakad, kaya napahiray-hiray ang umaatras itong si Heejin mga lod sa sobrang takot, ngunit ang ating bida ay parang wala lang na humahakbang towards Heejin, kaya napatanong si Heejin sa sarili kung ano ang gagawin niya sa akin. Ngunit wala namang proof na siya ang may gawa nun kay Dayon. Kaya tarantangan niyang sinabihan itong si Ijin, huwag kang lumapit sa akin. Tumitig lamang si Ijin, ngunit habang kinakabahang umaatras itong si Heejin mga lods, hindi niya na malayang may naapakan na pala siyang kan. Kaya na-strip tuloy siya at natumba, na itukod niya pa ng masama ang braso niya, dahilan para maninilipit siya sa sakit dahil na-dislocate ang kamay niya. Habang napatitig, may tumawag kay Ijin at dito'y nakita niyang si Grandpa pala, kaya agad niya itong sinagot at mayroon nga ditong problema, kaya sinabi na lamang niyang papunta na kagad siya. At habang papalis, muli na namang napatitig si Ijin ng masama kina Heejin, bagay na mas lalong nagpasama ng kutob kay Ijin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng club. Pagkatapos, nadatnan na lamang niyang nakaupo na nakadukos sa lamesa itong si Jisoo habang ang mga kasama nito ay natutulog lang naman ng sobrang himbing. Inis na napatanong si Heejin kay Jisoo kung ano ang nangyari. Napasigaw pa nitong sinabi, tinalo na naman kayo ng gagong yon. Kalmadong nagsalita pabalik si Jisoo na binanggit ang pangalan ni Heejin at sinabing, ang babaeng yon, ang kapatid ng gagong yon. Layuan mo ang buweset na babaeng yon. Napakamot si Heejin sa ulo dahil hindi daw niya alam kung ano ang pinagsasabi ni Jisoo. Mas lalong nainis si Jisoo na muling sinabi, Heejin, ang sabi ko layuan mo ang babaeng yon. Ngunit nainis rin itong si Heejin na sinabing, bakit? Takot na kayo ngayon sa gagong yon? Pinakalma pa rin ni Jisoo ang sarili na tinanong si Heejin na sagutin daw siya. Ngunit sinabi pa rin ni Heejin, hell, why should I? Kung kaya't sumigaw na nga dito si Jisoo sa pangalan ni Heejin mga lods at sinabi na kung hindi daw lalayuan ni Heejin ang babaeng yon at susubukan pa rin itong lumapit kay Dayon, siya mismo ang bubugbog kay Heejin. Bagay na sobrang ikinashock ni Heejin habang napapaluha dahil ang kapatid niya mismo ang mabibeat up sa kanya kung babalakin niya pang saktan si Dayon. And by the way mga lods, kung hindi pa kayo nakapag-like, please like this video mga lods. Alam kong bago pa lang ang series na ito sa YouTube channel natin. Hindi kaagad ito papansinin ng algorithm ni YouTube, kaya isang like lang talaga bawat isa sa inyo mga lods, masayang masaya na ako doon para mapansin tayo ni YouTube algorithm at dadami pa ang mga viewers natin since sa like siya bumabase. Kaya maraming salamat talaga sa inyo. Thank you so much mga lods. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina Ijin at sa kanyang grandpa. Habang nakaupo sa parking bench, humingi ng sorry ang matanda dahil dinistorbo daw niya si Ijin. Ngunit sagot ni Ijin na okay lang naman, wala lang yun sa kanya. Nag-aalalang sinabi ng matanda na may injury si Dayon at sinabi daw nito na ginamot siya ni Ijin na inamin naman ng ating bida. Wika ng matanda na sinabi daw sa kanya ni Dayon na nahulog ito sa hagdanan, ngunit sa tingin niya, hindi yun totoo. At mukhang napakaseryoso pa ng injury nito at ayaw pa ni Dayon na magpunta ng hospital. Ikinuwento ng matanda na sobra siyang nahihirapan na palakahin si Dayon mag-isa. Wala siyang idea kung paano palakihin mag-isa ang batang babae at lagi pa siyang nagtatrabaho para may pambili sila ng pagkain at hindi lahat ng bagay ay kaya niyang maibigay kay Dayon.
Kaya sobra siyang nagpapasalamat na umabot sila sa ganito at nalampasan nila ang lahat ng pagsubok na yon. Dagdag pa ng matanda na nawala ang lahat sa kanya matapos ang aksidenteng yon. At si Dayon lang ang nag-iisang dahilan para siya ay magpatuloy sa buhay. At ngayon sobra siyang nasasaktan ang makita ang kanyang apo na nahihirapan at nasasaktan at hindi pa sinasabi sa kanya ang totoo at ang tunay na dahilan. Maybe dahil pakiramdam ni Dayon matanda na siya upang maunawaan niyang mga ito. Dahil sabi nga nila, unti-unting lumalayo ang mga bata sa mga magulang kapag tumatanda na. At posibleng mas malala ang sitwasyon niya ngayon dahil sobrang tanda niya na. Mahinahong sinabi ni Eugene sa kanyang grandpa. Alam niyang hindi pa siya gaano katagal dito. Ngunit isang bagay lang ang sobrang obvious sa simula pa lang. Masasabi niyang sobrang mahal ni grandpa si Dayon. At alam niyang ganun din kamahal ni Dayon ang lolo niya. Bagay na nagpadilat sa mata ng matanda matapos yun sinabi ni Eugene. Kaya pangiti nga ditong sinabi ni Eugene na huwag nang mag-alala. Lagi niyang babantayan si Dayon sa school. Kung kaya't napangiti na lamang ang matanda dahil hindi niya alam kung paano niya sasabihin. Subalit sobrang saya niya na ngayon ay nandito na si Eugene. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Medical Examination Center kung saan makikitang na-hospitalize nga itong si Gisu at dito nagpapagaling sa tinamo niyang sugat kahapon. Sinabi ng kanyang ama na alam niyang mapapahamak na naman sa gulo ang anak niya at ito ang naging resulta sa lahat ng kaguluhang pinaggagawa nito. Inis na napatalak ang nanay ni Gisu dahil parang wala daw pakialam ang asawa niya sa anak nila na na-hospital at wala namang kasalanan ng anak nila at kahit nga si Hijin ay nasaktan dahil sa lalaking yon. Kaya inis na lamang na napaside ay ang ama ni Gisu. Hindi niya kinaya ang bibig ng asawa niya. Nagpaalam muna ang kanilang mga magulang at sinabihan itong si Giso na magpagaling at mag-focus lang sa pagpapahinga. Habang umaalis ang dalawa, sinabi nga dito ng ina ni Giso, kailan niya kaya masasaktan ng batang yun? Napatingin si Giso kay Hijin na agad tinanong kung ano ang sinasabi nito sa mga magulang nila. Mas lalo lang daw siyang malalagay sa panganib dahil sa ginawa nito. At ngayon siya pa yung nagmumukhang nagsusumbong sa mga magulang dahil nabugbog siya. Tugon ni Hijin na wala naman siyang magagawa. Hindi naman niya kayang itago na na-hospitalize itong si Gisu at siya naman ay nabali ang braso. Seryosong napatanong si Gisu kay Hijin kung si Hijin ba ang dahilan kaya nabali ang braso nito. At habang iniisip ni Hijin ang tunay na dahilan, bahagya siyang napangiti. Sinabing, syempre si Hijin ang may gawa nito sa akin. Agad ngang tumalikod itong si Hijin na sinabing magpapahinga lang daw si Gisu dito. Siya na muna ang bahala sa lahat. Gusto niyang ipaparealize sa mukong na yon kung sino talaga ang kinakalaban niya. Habang si Giso naman ay napatitig na lamang at hindi talaga maganda ang pakiramdam niya sa pinaplano ni Hijin. Samantala, lumipat ang eksena sa mga magulang nila. Sinabi ng kanilang ina na kinausap niya kanina lang si Mr. Cha, bagay na nagpabigla kay Mr. Kim, na napatanong na para saan naman. Bakit hindi na lang hayaan ng paralan na mag-asikaso sa problemang yon? Tugon naman ng ina nilang parang rifle ang bibig na Saturday daw ngayon at hindi siya pwedeng umupo na lang maghihintay pa ng ilang araw hanggang Monday. At saka hindi nila makukuha ang gusto nilang hustisya sa nangyari sa anak nila at ang gagawin lang ng school ay ipapasuspende ang batang yon. Kaya sinabi na lamang ni Mr. Kim sa kanyang asawa na wala kang karapatang lapitan si Mr. Cha para sa kanya ipaayos ang maliit na problemang ito. Tugon naman ni Mrs. Kim na alam naman niya. Alam niya ang patungkol kay Mr. Cha. Siya ang gumagawa ng mga dirty business natin. At saka sinabihan niya naman ito kung ano mga kailangan nitong malaman. Kaya hayaan na lamang nila si Mr. Cha na tumarbaho sa problemang ito. Samantala, itong si Hijin ay nakikinig lang pala sa likod habang nag-uusap ang mga magulang nila at sinabing si Mr. Cha daw ang pinakatatakutang gangster na matagal nang nagtatrabaho sa ama niya. Kaya sigurado siyang ito na ang katapusan ng gagong yon. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan napasindingan ng sigarilyo itong si Mr. Cha habang ang dalawa niyang tauhan ay napapareklamo sa kanya dahil sobrang nakakahiya daw itong gagawin nila ngayon. Akalain mo nga naman pag-uutusan daw silang damputin ng isang teenager, kaya sinabi ng isa na mag-relax ka nga dyan, baka marinig ka ni boss.
Habang si Mr. Cha naman ay napapaisip rin sa bagong utos na tinanggap nila ngayon. Kaya wala siyang ibang nasabi sa isipan. Heis, Jesus Christ. Naalala ni Mr. Cha ang inutos sa kanya ni Madam at nilinaw pa nga niya dito kung talaga bang ang ipinag-uutos nito sa kanya ay tarbahuin ng isang batang nambugbog sa anak nito. Nainis nga ditong sinabi ni Mrs. Kim na gusto niyang si Mr. Cha mismo ang magpapatahimik sa batang yon at hindi ang kanyang mga tauhan. Nagkaroon ng fracture ang anak niyang babae at na-hospitalize ang anak niyang lalaki. Hindi niya basta-basta hahayaan na lamang ang gagong yun na maglalakad ng maayos habang ang anak niya ay nasasaktan. Kaya matapos ang pakikipag-usap niya kay Mrs. Kim, napatingala na lamang siya sa sobrang inis sa sarili. Kung ganito na lang ba talaga ang buhay niya ngayon? Pang teenager na lamang. At kung pwede lang daw sana niyang ignorin ang utos na to, gagawin niya talaga. Pagkatapos lumipat ang eksena sa bahay nila Eugene, kung saan makikitang nakaupo nga itong si Eugene sa kanyang computer disk habang napapaisip kung talaga bang itigil na kaya ang dalawang yun. Ngunit maya-maya pa ay bigla niyang narinig na may kinakausap ang kanyang grandpa na napatanong kung sino ang mga ito. Bakit nila hinahanap si Eugene? At makikitang nakakatakot ang mga mukha ng mga taong ito mga lods na sinabi nilang gusto lang nilang makausap si Eugene. Ngunit nag-aalala nga napatanong ang matanda na bakit sobrang napaka-disoras naman ng gabi. Biglang lumabas si Eugene sa kwarto at kalmadong sinabi, babalik lang ako agad grandpa. Nag-aalala nga dito ang matanda at si Dayon dahil talagang masama ang pakiramdam nila sa mga ito. Ngunit pangiting sinabi ni Eugene na kilala niya ang mga ito. At huwag nang mag-alala, kailangan lang nilang mag-usap. Kaya walang nagawa ang matanda kundi pumayag na lamang. Lumipat ang eksena sa isang construction site. At bumalik na nga dito ang dalawang tauhan ni Mr. Cha. Habang si Eugene naman ay napapaisip kung sino kaya ang mga mukong na to at bakit kaya sila nandito para lang sa akin. Agad ngang sinabi ng kalbo sa kanilang boss na nakuha lang kaagad nila ang bata. Mabilis palang makaintindi ang batang ito at hindi man lang umimik na sumama sa kanila. Sagot ni Mr. Cha, talaga lang ha? Kung gano'n naman pala bilisan na natin para sa kapakanan nating lahat. Kaya agad ngang sinabi dito ng isa, yes sir, nakinuha ka agad ang metal bat at inutusan ng kalbo na hawakan ng batang ito. Habang si Mr. Cha naman ay napapaisip kung magte-text ba siya kay madam para ipaalam kaagad na tapos na ang pinatrabaho nito sa kanila. Ngunit parang ang naguguluhan nitong si Mr. Cha sa mga recent phone calls niya, kaya hinanap niya muna. Samantala, sinabi naman dito ng isa kay Eugene na kawawa daw ito ngayon. Hinayaan na lang daw sana nito ang dalawang batang yon para hindi na masaktan pa. At dito nga na-realize ni Eugene na sinabi niyang patungkol pala ito kay Jisoo Kim. Biglang natigilan si Mr. Cha sa paghahanap ng contact number kay Mrs. Kim at nainis nga siya dito sa kanyang isipan bakit dumadada pa ang dalawang to sa harap ng bata. Kaya naisip na lamang ni Mr. Cha na tatawagan na lamang niya mamaya pagkatapos nilang lumpuhin ang batang ito. Napasaday si Mr. Cha kay Eugene at nagulat siya na may napansin. Bakit hindi mukhang natatakot ang batang ito sa kanila? At wala man lang emosyon ng mukha nito. Habang hinahawakan ng kalbo ang bisig ni Eugene, nagulat na lamang siya nang biglang nabaliktad ang sitwasyon nang napansin niyang siya nang hinahawakan ni Eugene ngayon. At dali-dali nga itong hinila ng ating bida na talaga namang hindi siya nakapag-react sa sobrang gulat na hindi inasahang ganito ang mangyayari at pinakain kaagad siya ng matinding siko ni Eugene. Bagay na talaga namang nagpakuha ng pansin kay Mr. Cha. Samantalang, isa namang kasamahan nito sa likod ay agad nag-swing ng baseball bat towards Eugene. Ngunit napadak lang ng bahagya ang ating bida para tumagos lang ito at tumama sa hangin. Mabilis rin namang nakabalik ang kalaban para muling mag-swing towards Eugene. Ngunit mabilis ring umabante ang ating bida. Bagay na ikinagulat nga dito ni Mr. Cha na napasabing bakit naman niya sasalubungin ang bat na papunta na sa kanya. Ngunit buong braso na sinalo ni Eugene ang handle ng bat dahilan para mawala sa momentum ang lakas ng paghampas nito at pasimple nga niyang pinitikan ng isang quick punch ang panga ng tauhan ni Mr. Cha at hinawakan niya pa ang ulo nito para pakainin ng isang solidong tuhod. At hindi pa tapos si Eugene mga lods dahil sinundan niya pa ito ng isang rumaragasang sipa sa mukha. Habang nanunood, napaisip si Mr. Cha na ibang klase ang batang ito. Alam na alam niya kung ano ang ginagawa niya.
Nagawang ma-bear hug si Eugene ng kalbo at inis niya pa ditong sinabi, "Huli ka ngayon, gago ka. Ginulat mo ako kanina. Tapos ka ngayon sa akin." Ngunit si Eugene ay kalmado lamang at binigyan niya ito ng isang pitik sa rib shot gamit ang kanyang siko na talagang nagpaatras sa kalbo at nagpaluwag sa yakap nito. Kaya agad nga niya itong sinundan ng napakatinding elbow sa panga na talaga namang nagpakulaps sa kalbo. Bagsak ang dalawang naglalaki ang tauhan ni Mr. Cha sa harapan niya at dito siya napaisip na mukhang mas marami pa atang experience ang batang ito sa actual na combat kumpara sa kanila. Seryosong napatitig si Eugene kay Mr. Cha, kung kaya't napawigan na lamang si Mr. Cha. So hindi ka talaga isang average lamang na high school student ha. Kalmadong lumapit si Mr. Cha na napa-Jesus Christ dahil hindi niya aakalaing mapapalaban siya sa isang teenager sa edad niya ngayon. Ngunit si Eugene ay lumapit rin habang napapaisip ng taong ito ay napakadaming weak spot sa katawan. Habang nagkasalubungan ng dalawa, bagyang nagulat si Eugene nang biglang sumulpot ang kamao ni Mr. Cha sa harapan niya. Bagay na ikinatuwa naman ni Mr. Cha, realizing na hindi isang ordinaryong bata ang kaharap niya ngayon. Kung kaya't agad niya itong sinundan ng sunod-sunod na suntok na talaga namang iniiwasan lang ni Eugene ang lahat ng ito. Ilang sandali pa ay biglang nakakita ng pagkakataon si Eugene nang tumagos ang kamao ni Mr. Cha at kita niya kaagad ang weak spot nito kaya mabilis niya itong sinugod. Ngunit napangiti nga dito si Mr. Cha dahil ito rin palang hinihintay niya na pasugurin ng bata sa weak spot na ipinakita niya. Kaya isang matinding suntok ang pinakawalan ni Mr. Cha na talaga namang tumama kay Eugene, ngunit ang tinamaan lang nito ay ang dalawang forearms na ginawang pansalag ni Eugene. Napatras ang ating bida sa lakas ng kamaong pinakawalan ni Mr. Cha at bahagya nga ditong napangiti si Mr. Cha dahil hindi daw niya akalaing nakuha pa nitong magdepensa sa bilis ng ataking yon. Napatitig si Eugene at tiningnan niya ang braso niya, realizing na alam ng taong ito na doon siya aatake, na parang hinihintay lang nito ang tamang pagkakataon. Kalmadong sinabi ni Mr. Cha kay Eugene na umaasa talaga siyang magawa niyang ma-knockout ang batang ito sa suntok na yon. At dito'y napatanong si Mr. Cha, "Sino ka nga ba talaga?" Napasimple namang sinagot ni Eugene, "Bakit? Isa lang naman akong high school student ah." Inis na napangiti si Mr. Cha at sinabi na lamang niya sa kanyang isipan na hindi nga lumalaban ng basta-basta ang gagong ito kagaya ng mga pasaway na teenager at sumusugod pa sa kalaban knowing na makakapag-deal siya ng damage. At ang mga ganong level at lakas na loob ay talagang nangangailangan ng napakahabang experience sa pakikipaglaban. Ngunit ang batang ito ay may kakayahang pumatay na walang pagdadalawang isip. Ilang sandali pa ay biglang napahandstands itong si Eugene na parang sinasabi niyong, "Ngayon, siseryosohin na kita." Kaya napahanga dito si Mr. Cha sa ipinakitang fighting stance ni Eugene na mukhang gusto talaga ng batang ito ng isang round sa pagitan nila. Kung kaya't naunangan sumuntok dito si Mr. Cha dahil gusto din daw talaga niyang makita kung ano pa ang kayang gawin ng batang ito. Sinalag lang naman na pinasok kaagad ni Eugene ng space ni Mr. Cha na sobra nitong ikinagulat dahil nasa harapan niya na itong si Eugene na pasuntok na sa kanya. Ngunit nakuha pa rin ni Mr. Cha na makaiwas sa suntok ni Eugene kaya nagpakawala din siya ng isang matinding counter. Subalit tumagos lamang nito at hinawakan pa ni Eugene ang braso niya na makikitang nakahanda na nga dito ang uppercut ni Eugene, mga lods, bagay na hindi inasahan ni Mr. Cha. Kaya napasabi na lamang siyang hindi to pwede. Kaya kaagad niyang ginamit ang kamao na tumagos para maunahan si Eugene. Ngunit ang pang-uppercut kanina ay siya ring pinansalag ni Eugene sa inanticipate niyang atake. Bagay rin na nagbigay ng pagkakataon kay Eugene para magpakawala ng matinding left hook na tumama sa panga ni Mr. Cha. Kaya napaisip na lamang si Mr. Cha habang iniinda ang sakit na hindi siya makapaniwalang ginamit lang ang atake niya para gawing pagkakataon na umatake rin ng batang ito. Kaya bumulusok na nga sa galit itong si Mr. Cha, mga lods, na para bang ito na ang panghuling suntok niya para tapusin kagad ang laban. Ngunit pasimple lamang itong tinapik ni Eugene, bagay na ikinagulat nga dito ni Mr. Cha dahil ang suntok niya ay parang dumikit lamang sa balikat ni Eugene habang nakatitig ito sa kanya. At boom! Isang matinding palm strike ang tumama sa panga ni Mr. Cha at sinundan pa ito ng isang matinding left hook sa tagiliran at muli na namang ipinatikim ni Eugene
Hiji ng matinding palm strike sa lieg ni Mr. Cha na talaga namang nagpadugo ng bibig pagkatapos ng ataking yon. Bagsak si Mr. Cha at sinabi na lamang niya sa kanyang isipan na ang mga matang yon, hindi na ito nakaramdam ng takot sa simula pa lang. Hindi niya alam kung sino saan galing ang batang ito, pero isa lang ang alam niya. Ang mga batang yun na anak ni Mrs. Kim ay talagang sila ang nagkamali ng taong tinalaban. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa building ng mga Kim, kung saan ipinakitang may dalawang security nga ditong nakabantay sa office. Samantala, muli na namang nagtatalak itong si Mrs. Kim kung bakit hanggang ngayon hindi pa tumatawag sa kanya si Mr. Cha. At pinilit nga niya itong si Mr. Kim na tawagan na lamang, ngunit sinabi nitong maghintay na lamang sila. Alam niyang tatawag rin naman yun kapag tapos na ang trabaho nila. Maya-maya pa ay tumawag na lamang si Mr. Kim sa sobrang ingay ng asawa niya. Agad ngang sinabi ni Mrs. Kim dito na i-speaker ang telepono upang marinig niya. Sinagot naman ni Mr. Cha kaya humingi naman ng paumanhin si Mr. Kim dahil humingi daw ng pabor sa kanya ang asawa niya. Ngunit sinabi ni Mr. Cha na hindi na kailangan pang mag-apology si Mr. Kim dahil siya mismo ang hihingi ng apology. Kaya agad ngang what do you mean itong si Mr. Kim. Napasimple namang sinabi ni Mr. Cha na kinalulungkot niyang sabihin na mga anak nila ay nagkamali ng kinalabang tao. Kaya agad ngang napa-excuse me itong si Mrs. Kim dahil sila daw ang may kapangyarihan dito. Ngunit sinabi ni Mr. Cha na talagang tinalo siya at nabugbog. Kaya hindi nga makapaniwala itong si Mr. Kim na si Mr. Cha daw ang kanyang pinakamagaling na fixer pagdating sa mga dirty business niya. Ngunit tinalo lang ito ng isang high school kid. Na sinabi pa dito ni Mr. Cha na hindi lang magaling sa pakikipaglaban ng batang yon, ngunit bigla silang natigilan nang narinig nilang matinding pagbagsak sa labas ng office. At nakita nilang unti-unting bumukas ang pintuan ng office habang may nakahandusay na sa labas ng opisina. At gulat na lamang sina Mrs. Kim, Mr. Kim at kahit si Hiji na nasa loob din ng office ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil si Hiji ay nasa loob na ngayon ng office ni Mr. Kim. Nasabi pa dito ni Mr. Cha sa telepono na naka-speaker na hindi siya isang average na teenager, sir. Kaya maling tao talaga ang kinalaban nyo. At dito ipinakitang isinara ni Hiji ang pintuan ng opisina habang sa labas naman ay nakahandusay na ang lahat nilang mga tauhan. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga loves. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!